Ayong hapon magigsunan live tos programas timbangan sa katarungan yan ang karon sa atong mga isyu higala nga dapat atong mga isgutan dining kapunon. Mayo sang buntag di aming kadlawon, mayong udto, mayong gabi, mayong tuang gabi, o di amigala sa gawas sa nasod labi na sa California. Mayong gabi di mayong adlaw ni Mr. and Mrs. Discuro Bago. Usapon sa ato igsoon nga mga sponsor labi na sa nga buhat diri sa Pilipinas sa pagsangyaw sa maayong balita. Kumusta mo diha? Og itong paginaot kana mo sa maayong panglawas ug niabot ta karon gihapon sa ato nga mga pagtuki sa mga importanteng doktrina mga kaigsuonan. So ato na tagaag pagtagad karon kaponon kung kining baboy hinlo na ba ni o hugaw ba gyapon ni? Diba? So, ang ato iskutan igsoon matungod din ni mga mananap nga gibuhat sa Ginoo nga dili ipakaon. Kay ang hunahuna mag-usuban nga wa pud motunog sa Biblia nga ang baboy daw ipakaon na sa Ginoo, ipakaon na sa bagong tugon. Unya wala bagi babasa ang bersikulo nga ipakaon na ang baboy. Basta lagi paita. Bisa kung saog basa ang Biblia mga kaigsuunan, wagi bisikulong mabasa nga ang baboy ipakauna, nga ang baboy hinlo na, or ang baboy ginluan na sa kamatayon ni Kristo. Di nang basa mga higala. Usana sa mga isyu at tagaan ng pagtagad, naghantag mga isyu karon isgutan, kay balo magita nga importante usap ang doktrina sa atong iglesia nga atong sundon o ato pong tukion kay basin po na ako kanang doktrinaha di po tinuod. Unya ang di tinuod atong gisunod, unya ang tinuod atong gisupak. Kana mo'y delikado mag-igsuunan. Adunay giingon sa Biblia may gala sa 1 Corinto 10 bersikulo 31 nga kung magkaon kamo og mag-inom o bisan unsa ang inyong buhaton, buhat na kini alang sa paghimaya sa atong Ginoo. Kasi ato pa, ang atong kanon, kanang malipay ang Ginoo, mahimaya. Ang ato sa imnon, kana pong mahimaya ang Ginoo. O bisan unsa ang atong buhaton, kanang buhat nato nga makapahimuot sa Ginoo. Or malipay ang Ginoo, mauna ang auhag ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 10 bersikulo 25. Naunahon taning kaon sa Biblia magigsuunan kung yung tanaw ng balang kasulatan. Sa paglalang sa tao, yasta naman sa Eden, wala gitugot sa Ginoo nga mukaon ang tao bisan unsang unod sa mananap. Sa wala pang lunop. Sa diha nga wala pa ng lunop, ang pagkaon sa mga tao sa una, hindi sa unod bersikulo 29, mga prutas o tanon, kato mga tanong o doon mga liso, kanto maunay pagkaon sa una. Kaya ang design sa atong ngipon, di ni para sa mga unod sa mananap.
lagpad ko ni man design para sa mga prutas o tanon o mga liso. Man design. Unya, nahitabo nga ang Dios kanang nagtugot na nga ang tao mukaon sa unod. Ano sa may tabo na niadtong human sa lunop. Kay klaro masab nga nangamatay na ang mga tanom kay tungod sa lunop, so wala na yun. So ang ilang kanon katoy karga sa arka. Di ba? Kay kung mo siyang bantayan ang Genesis City, ingon ang Ginoo nga sulod na sa arka Noe kay nakita ko nga ikaw matarong sa kong mga mata og ang imong pamilya isulod sa arka. Ato pa ang kasulod sa arka 8 ka buok, 3 ka anak ni Noe kay minyo nang bod og sila pos Noe, so 8 ka buok. Ikaduhang sugos Ginoo nga ang mga mananap ipasulod sa arka. Ang hinlo tinagpito, ang hugaw tinagurha. Unya, tinagpito ang hinlo, pero naibay nga paris. Para mo daghan yun. Ang hugaw sa mananap, tinagurha po. Unya na apoy paris nga bay. Ikargas arka. Kung mo tanaw nigsoon ng sugilanon, ang Diyos mo'y naghimo sa mananap nga mahugaw. Ang Diyos po'y naghimo sa mananap nga hinlo. Mo ni klaro ang istorya. Siya po'y naghimo na to. Siya may naghimo sa tao, siya po'y naghimo sa mananap nga hinlo o mananap nga hugaw. So human ang lunot mga kaigsunan. Deuteronomio 12 versikulo 20. Ningon na Ginoo nga kung ikaw maibog sa pagkaog unod, sunday imong kaibog kumaon ng unod. Diyan na. Ikaw na Ginoo nga kung maibog ka sa pagkaog unod, sunday imong kaibog kaon ng unod. So karon nagsugod Ginoo nga ang tao makahimo na pwede nang mukaon sa mga unod sa mananap. Apan naghimo siya og balaod. O sa man balaora Levitico 11:46 o 47. Ang balaod sa Ginoo Levitico 11:46 og 47. Niya pahayag sa balang kasulatan ng kaigsuonan. Kini mao ang balaod sa mga mananap ug sa mga langgam ug sa mga tanaog tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig ug tanan nga mga mananap nga nagkamang sa ibabaw sa yuta. So nanay balaod. Yun na Ginoo nga mo ni ang balaod sa mga mananap, mao po ni ang balaod sa mga isda, mao ni ang balaod sa mga langgam. Versikulo 47. Sa pagbuhat og kalainan, taliwala sa mahuga og sa mahinlo, og taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon og sa mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. So naa nay kalainan. Ilain tong mananap nga mahugaw, ilain tong mananap nga hinlo, makaon nga mananap og dili ipakaon nga mananap. Santo pa paingon si Ginoo nga. Paingon si Ginoo nga pwede ka mukaon sa unod sa mananap atong una-unaon nga dunay balaod. Paingon si Ginoo nga kaon ka unod sa mananap. Dili man tanang mananap ipakaon, dili man tanang unod sa mananap ipakaon kay na may balaod. Nga adunay balaod sa mananap nga hugaw og hinlo og sa mga mananap nga ipakaos Ginoo og dili ipakaos Ginoo. Ang uban kay mukao man diso na may anang tumantuman og balaod pidigin pa ita. Nakaron unsa man na napay ipakaon? Sa Deuteronomio 14 versikulo 3 sa Bible na Good News gibutan dito ayaw pagkaon sa mga mananap nga dulumtanan o hugaw mga mananap. So, dili tayo pagkaon sa mga mananap nga hugaw. Kasi kaingon, ang Diyos may nagsulti. Wala magsulti nga. Ingon sila nga, bantay mo, kaya di may pagkaon ng baboy sa masabalista. Di man na mao. Kaya wala man magbalaod ang 7 Adventist ng baboy, dili pagkaon. Kung dili, ang Diyos may nagbalaod, anak, di man ang SDE. Ang SDE, amo lang gisunod, o sa gisunod sa Ginoo. So, kung dili pagkaos Ginoo ang baboy, o kupan pang mananap ng mahugaw, abusan ng giwali. Lahi sa inyo, kay ang Ginoo nagsugo ng dili pagkaon, ang inyo, tulibagbag ba na yun, ipagkaon na, supak, tapos Ginoo, supak kasi Ginoo, primente.
Maunin yung kanon, versikulo 4:5, ang baka, karnero, kanding. O, klaro na. Baka, karnero, kanding, maunin itong kanon. O, bisan unsang mananap na nabahin sa kuko ang sa duha, o nagapangusap sa kinaon taliwala sa mga mananap, mao kina ang inyong kanon. Sa ato pa, mga mananap na nabahin ang kuko sa duha, unya, nagapangusap sa kinaon. O sa manimpulong kinaon, ay bisag wala magkaon, nagkaon-kaon ng gyapon. Unsa may example, baka, kadero, kanding, kay bisag wa sila manabsab, pero mag-usap-usap gyapon sila. Ilhanan siya nga mo na napanghinlo. 8. Ang baboy, kay kini may kuko nga pikas o may tiil nga buak, apan wala magapangusap sa kinaon, hugaw ni alang ninyo, sa uron ni ini, ayaw mugkaon. Klaro gid ang Ginoo. Nag-ingon na Ginoo nga ayaw gyud mo kaon o karning baboy. Kay hugaw lagi na. Ang yawa kay mambalihon. Pagkas Ginoo nga ayaw kaon kay hugaw ng baboy, ang yawa sab iya pong balihon. Kaon mo baboy kay hindo na na. Mao may trabaho si yawa, pamalihon man dayon. O sa may ang gibani sa sugos Ginoo. Tanaw mas idin. Ningon na Ginoo ngayon pagkaon ni ini adan og iba kaysa adlaw mo kaon ka mamatay ka gayod. Tungha pa pong panuway nako. Intungha mangyawa. Ingon pong yawa, uy nag-ingon din siya nga mamatay mo. Dili mo mamatay. Kung dili makailamos maayog dautan ug may sama mo sa Dios. Oy. Unsa ingos Ginoo kung mo kaon mamatay? Unsa ingos yawa? Dili mo mamatay bisag mo kaon mo. Tisling nga gani kaon, di mabuhi ka pong ka. Tinoon mo sab kay sa pagkaon na danog ni iba, wa man sila mga matay. Apan ang gipasabot sa Ginoo nga kun mukaon sila, ang tao na anay kamatayon. Kaya wala mag-ingon ng bersikulo nga mamatay ka dayon. Ningon ng bersikulo, kun mukaon ka mamatay ka gayod. Wala magsulti nga mamatay ka dayon. Unay na diya mga kaigsuunan. Nakaron. Ningon ng Ginoo, ang baboy hugaw o dili ipakaon. Ingon pong yawa. Ang yawa, yung balihon. Ingon pong yawa. Ang baboy, hinlo o ipakaon na. Maunay pulong sa yawa. Kaya ang pulong sa Dios, ang baboy hugaw o dili ipakaon. Karon kaya ang yawa, yung balihon. Kaya ang Ginoo nga, kung mukaon ka, mamatay ka. Ingon pong yawa, di ka mamatay, mukaon ka. Oy. Gibali lagi. So, kanang giingon igsuon diya nga kanang muwali bitaw nga ang baboy hinlo nagipakaon na. Sulugoon na siyawa na. Ahinti na siyawa. Kung balihon na ganit nato ang pulong sa Ginoo hinumdumi nga nagsundod na kasyawa. Tungkod ka ang yawa, bali nagutok. Ang yawa, bali nagsiltihan. Ang ipatuman sa yawa nato ang balitad, dili ang tarong. Manay klaro istorya mag-isun. May pagtanaw ni Junelito, Bulawan, hugasan pwede ra. Kaya itong tubago na unya. Mads Russell Miraboyno, maayong hapon diha. Og usab ni Brad Villaselio. Maayong hapon igsuon, maayo gani kay nakaapas pa kong tanaw sa imong live. God bless igsuon, dalaygon ang Dios. Rod Villaselio. Makadakpit karon nagtanaw Brad Rod. Uy, Marjorie Garcia, maayong hapon des Manila, no? So salamat sa mga tabang kay niadtong Sabado na ate bautismo mga kaigsuonan nga netabo, no? Okay, Ilkan ang gamay. Oy, maayong buong hapon ni Ilkan ang gamay. Dugay na ko aniwa magkita mga gisunan o karon himo na sang banggitang magwawali, banggitang liman mga higala. Oy, maing tanaw sa ni Ronald Slumpayaw. Maayong hapon diha, Brad. Usab sa ato magkaubanan diha sa Luwer Pangabuan. Now, para ito magkaigsunan. Apan ako dahil kung ano kanang ihangyo nga ang mga SDE na tanaw karon ato lang i-share atong live aron daghan pud silang mahibaw og masayod sa mensahe. Maura magina kay ang punto mo gunato igsoon nga bisan pagod nata sa atong trabaho,
natas balay, natanaw kas live nako, nyawa ka magahimo sa pagwali, sa marigapon nga nakatabang kas pagwali, pinagis pag-share tong live sa atong mga higalag, mga amigo diha. Okay, lain-lain matag followers, di ba? Tinuod to na akong followers, 81,000 ang akong followers. Ang inyo po lain-lain pag followers ninyo. So posible nga ang inyong followers wala makapalo sa akong live. Pero imong i-share ang live, o na nga makatabang ta nga mahibawas ka matuoran. Okay, Redsmo. Saan ni? Adidib. Lisura po ni mga bro, atagi lang kog verse nga sulti si Kristo nga dili ipakaon ng baboy. Salamat kayo. Walay mabasa nga litra por litra nga si Kristo nagsulti nga ang baboy dili ipakaon. Wa pa yung basa litra por litra nga naius Kristo nga ang baboy ipakaon. Kini ako siya ato yung klarohon. Kung mangita mo bersikulo nga nag-ius Kristo nga ang baboy dili ipakaon, wala na mabasa diha. Og di po mabasa nga nag-ius Kristo nga ang baboy ipakaon. So, diha nga bahin tabla lugar. Kung mangita taog ka ng word for word. Oh. Pero, sa panahon ni Kristo, si Kristo mismo nagsulti nga ang hugang espiritu nihangyo niya nga mubalhin sa mga baboy. Ha? Mubalis baboy. So, panahon ni Kristo ang baboy hugaw. Nga naman, gisudlan sa hugaw nga espiritu. Og mismo pagani si Kristo pagani. Ha? Si Kristo pagani ang gipananghiran. Liman ka? Ingon ang hugong espiritu, na may mga baboy nangungad, mubalhin naman dito. Disugot po si Kristo ngubalhin ang hugang espiritu nga tos baboy. Pagutana, nga nang misugot mas Kristo nga ang hugaw nga espiritu mo transfer sa baboy. Kay hugaw man ang baboy. Oh. Matod pa ni Redsmo na makakawa mo ko na makag. Isuti, sakto na ko. May magdiingon ko na bersikulo. Kung niingon ko na bersikulong mabasa, unya wala mo na bakakon. Gito gaano na ka na tinuod. Nga walay mabasang bersikulo, nga nag-ingon si Kristo nga ang baboy ipakaon na. Wa pa yung basang bersikulo nga nag-ingon si Kristo nga ang baboy ayaw mo pagkaon. Apanay mabasang bersikulo nga ang baboy hugaw. O matod pang Pablo, ayaw mo paghikap o mahugaw paghahinangpon ko kamo. Ikaduha, ang Biblia so hindi man lang paguntugon, daan tugon. So sa daan tugon, mabasa diha ang baboy hugaw di pakaon. O sa daan tugon, may tagna pagyod ang mukaon o karing baboy sunugon sa katapusang mga adlaw. Oh, na matod pa ni Montefolca, parihaman silang hugaw. O mo, sakto yun. Nisugot ang Ginoo nga mubalhin tong hugaw nga espiritu katos baboy, kay hugaw masad ang baboy. Kung hinlo pa ang baboy panahon ni Kristo, di kita musugot nga mubalhin tong hugaw mananap. Asa mo ito musugot, oy? Nisugot ang to siya nga mo transfer ang mga hugaw espiritu katos baboy, tungod kay hugaw man ang baboy. Ngunit klarong sugilangon magkaigsunan. Sa ato pa sa bagong tugod ang baboy, puy anan sa hugang espiritu. Unya mukaon mo anang mananap nga diya mo suod ang hugang espiritu. Kada kong problema. Oh. Kaya kung ang baboy hinlo pa panan ni Kristo, di gito musugot si Kristo ba nga ang hugang espiritu musuod sa baboy kung hinlo pa ang baboy. Tungod kay hugaw man ang baboy, sugot po Kristo no, mubalhin tong hugaw espiritu. Klaro na, basar mo na, Marcos 5. Marcos 5, 5-12. Na diya ang sugilanon mag-isunan. Mo na diha, Rod bilis may hapon nagsuon, maayo gani ha. Na taga Valencia din siya. Na ako nagtanaw sa Valencia. Yunis Bayer, Arsis Balingkos, mukaon man good sila Brother John, kaya wala man ni sila may gugmas Ginoo. Sa to, usa po na.
Ingon na ba Ginoo kung ikaw hugma ka nako tumana akong mga sugo. O niya sugo man ang baboy di pakaon niya mangaon magi sila. Gusto ang imong giingon nga wa na mahigugmas Ginoo. Mo nagiingon sa Marcos City bersikulo 6 nga ang ilang mga ngabil duol nako pero ang ilang kasing-kasing halayo nako. Mo na usa diha mo na klaro mga kaigsuonan nga matubad diha ikasulti nako. So niya pata diri sa atong tagaag pagtagad mga kaigsuonan o may matanaw ni Maring Malulaw Canopin Puentes no may hapon diha. So mao jud sakto gina mao jud pre. O gina kay mingon po sila nga awa sino po ila nakita katulog yung baboy ay kadaghan may mga karnero, may mga baka, may mga kanding katulog ginakitaan sa hugang espiritu nga ang baboy kay dito pa ingon lagi nya kuno na nisugot ang Ginoo nga mo transfer ang hugang espiritu ngadto sa baboy. Ano yan ba sa Marcos City? Marcos City ato tan-awon kay matud pa niya mao ni ang gibasiyan nga makaon na kuno ang baboy sa Marcos City 18-19 tan-awon tarang mulaban bin niya be Marcos City. Now tani samtod mag-ayo ha. Marcos City 18-19 og siya miingon kanila wala ba ni usab kamoy pagsabot wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa tao gikan sa gawas dili kana makapahugaw niya. Salamat kayo. Mao ni ang ilang gisaligan nga ba ang karing baboy mo sorbo ko sa tiyan di ko na makapahugaw. Ang pangutana may gala sa nangaon ang mga apostolis ang nahikaon baboy di ay di man nagkaon mo silagpan. Ang mga apostolis nangaon silagpan nga wala manghunaw gibadlong sa mga eskribag parisyo. Ningon ang mga eskribag parisyo nga naunsa man ang imo mga tinun-an nangaon man nga wala manghunaw nga balaod baya na nga usa mo kaon manghunaw gyud. Mo nang gitubag ni Kristo. Og siya miyon kanila wala baday usa kamoy pagsabot wala ba niyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa tao gikan sa gawas dili ka na magapahugaw. Usa magapahugaw nang gikaon paan man. Di man baboy, di man pansat, di man uwang. Tanawan ko ng context. Okay, sunod. Panayon ta. Sanglit ini nganha man lamang sa iyang tiyan og busa igaid sa rapos gawas. Human kuno kaon ato ra masang ilibang sarapos gawas. Sumpay og siya sa ingon ni ana iyang gipahayag nga malinis di ay ang tanang kanunon. Insakto. Malinis ang tanang kanunon. Basta gani kanunon limpyo gina. Wala man mag-ingon nga malinis di ay ang tanang dili kanunon. Ang naa diha malinis ang tanang kanunon. Sa ato pa ang gitugot ni Kristo nga mosulod sa tiyan nga dili makapahugaw kadtong kanunon nga pagkaon. Dili kanunon. Kung imong kuhaon diha kun walaon nimo ang context diha. Unya mangita taglaing rason di ka pud kapasar. Ang kanti sa ilang sugilan nun diya nga nangaon sila og pan. Wala sila mangaon og kanang baboy. Gikaon nila pan, wa sila manghunaw. Karon kaom na sa manghunaw, gibadlon lagi. Moting Kristo nga dili ang magasulod sa lawas may magapahukog dili ang nas gawas. Kay naibaw man ang Ginoo nga ang ila isuog kinaiya mao ti nakapahugaw nila. Narao bersikulo 21 kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, nagula man ang daotang unahuna, kagigilawas, pangawat, pagbuno, panapaw, kaibog, kadautan, limbong, kaulag, kasina, panulti, o bagbuling og dungog, og pagka mapetason, tanan kining butanga nga daotan, nagigikan sulod, og mao kini ang magapahugaw. Mao ni magapahugaw, gikan sa sulod.
Pero ang giingon ni Kristo, malinis ang tanang kanunon. Basta kanunon, hinlo magina. Wala kay mabasa isang bersikulo sa Biblia nga ang kanunon dili ginahinlo. Meaning, sulti gani kanunon, kana ipakaos Ginoo. Kasi Ginoo nga, mauni inyong kanon, ang baka, kaniro, kanding, mauni kanunon. Ingon po siya, ayaw pagkaon og baboy, o ang baboy, dili kanunon. Ilan? Ano po ibuhat 13, di ka pa di kapasa ng bersikulo, Brad. Kayo bang iunan ang sugo sa Dios sa buhat 13 pinangga? Oh, ano kung dili? O sa ingon niya, tanahon ta buhat 13 siya, o magkapasar ba rin imong analisis? Tanahon taraw. O, buhat 13. Detso ka lang buhat 13, wa na ka mo basag 9. Basta lang paita. Wa na mo basag 1. Usaon pagkasabot nimo, kundi ka mo basag 1 hangtod sa 28. Kaya kana, sugilano na siya. Istorya na. Unya, ang istoryang taas, imo lang gikuha mo sa kalinya. Sa pagkasabutan nimo. Tanahon, unya kasabot pagka ana. 13. Basa ka lang 13, di ka nakaabot ng 17. Mo nang samot ang kalibog. O na, nera, 13. O, may abot kaniya ang usa ka tiyo ka naingon tumindog ka Pedro pagyaw kumaon ka. O mo na imong 13. Si Pedro ipatindog og ipakaon. Og diha karas 13, taman ang pangutana. Kung si Pedro mukaon, makakaon ba? No, di kakaon oy. Ano man, pananaon na ba gina? Nasunod. Apan si Pedro miingon, dili ko Ginoo kay wala pagod ako nakaon nga dili binalaan o hugaw, balibad si Pedro. Si Pedro ang giagda ni balibad, ikaw wala agdaha mikaon. Nakada kong problema nimo. Og ang tingog giabot kaniya pag-usap sa kaduha o naingon ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios og kini nitabo sa makatulo og sa kalit gibirangad tos langit. Ang pananaw ni Pedro nakarga ang baboy. Pagkargas baboy ipakaon ipakaos Ginoo ang naas habol. Karon kay di makamuadtog na ara bakas 13, usaon pagkasabot nimo? Nga naa may sumpay da nga sugilanon. 17. Samtang si Pedro nalibog paunsa ka ang kahulugan sa pananahon. Tanawa. Nalibog ganis Pedro? Ngano ka nung ipakaon ko atong baboy ng hugaw man? Nalibog si Pedro ha? Nganong pakanon siya atong baboy nga hugaw? Nangita siya kahulugan sa pananahon. Na ang kahulugan sa pananahon, kini inyong libros katoliko. Pero, unsay kahulugan sa gipakaon si Pedro sa mananap nga mahugaw, palit ani, aron mahibaw ka. O, inyo ning libro, buhat 10. Tanawon tang buhat 10 ha. Unsang man kahulugan atong pakanon siya hugaw ang mananap. Anya, kaya pananahon god. Yan na raw. Ang relihiyong Hudyo naglangkob sa tibuok kutay sa mga pagdili alang sa magtotoo. Sa ito mag-Hudyo daw, dili gi sila makig-ipon sa mga dili magtotoo kon mga hintil. Sunod, nagbutang po ni kalainan tali sa limpyo nga mananap o panalitan atong makaon og ang dili limpyo ang dili makaon. Ito pa, ang dili limpyo, dili makaon. Ang limpyo, makaon. Biblia, katoliko niyo. Katoliko ni. Wala imo, anak mo nang nagpataka, nagkagubad. Sunod. Ang samang balaod, gihatag po sa katauhan, ang mga Hudyo, dili makigsalo sa dili Hudyo. Sunod. Busa ang pananaw ni Pedro. Bantay ang sotes pare ha. Busa ang pananaw ni Pedro nga gidapit siya sa pagkaon sa hugaw mananap. Nagkahulugan nga dili siya magpanagana paglakaw o pagpabilin sa balay ni Cornelio nga Romano. Gihubad na siyong pari. Nakado di ang giingon dito nga, Pedro, kaon aning mananap nga hugaw.
ang kahulugan ato di ay sumala pas libros katoliko, Biblia katolikong hubad, nga dili si Pedro magpanagana sa pag-adto sa balay ni Corneliong Romano. Maunay kahulugan do. Kung saan na pagkasabot ni mo nga naara magkasbuhat 13, di ka man kalapos sa 28. Lapos sa 28. Nga naman, kaya sa 28, na dito ang konklusyon sa damgo o sa pananaw ni Pedro. O sa may konklusyon sa pananaw ni Pedro. At argumpasahon, buhat 10:28. Pag-abot ni Pedro sa balay ni Cornelio, pertin daghanang mga hintil nga nagtapok dito. Nagtapok ang mga hintil. O niya kay, di malagi pwede ng Hudyo hintil mamisita ang Hudyo. Pero tungod sa pananahon ni Pedro, nga gitagaan og kahulugan, nga di ay pwede na ko mamisita dito, magigharong mamisita sa mga hintil. Na niya, pag-abot ni Pedro sa balay ni Cornelio, nagtapok nito ang mga hintil. Ingon dahil Pedro ay, nasayod na gyud mo, nga sopak sa balaod, nga ang usa ka Hudyo mamisita sama ni ini karon apan gi pabalo kanako pinaagis pananahon nga walay tao na di na mananap, walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o hugaw. At tanawon ba? Tanawon ha? Versikulo 28, Peter told them, you know, it is against the Jewish laws for me to come into Gentile home like this. Ay, balo naging me, nasubak sa balaod nga moanhi ko, kuan mamisita ko sa mga balay sa mga hintil sa maani karon. Personal, but, anay bat ha? But God has shown me in a vision. Pero ang Ginoo nagpakita kanako sa pananahon that I should never think of anyone as inferior. Mo ni gitubag ni Pedro nga di ko naisipon ang mga tao nga hintil nga hugaw tungod sa pananahon. Kamu lang mga Katoliko, di mo kasabot sa buhat Jes, sa tinuod lang. Nga naman, naara mo sa buhat Jes, 13, ayon sa 16. Narga ba di muunggot diha? Di na mo mubasag 1 hangtod sa 9, hangtod sa 13, 14, 15, hangtod 17, hangtod 28. Di na mo kaabot ang 28 oy. Kaya mo kaon dyan mong baboy. Pero mo abot lang mo 28. Mubasa lang mo 17. Unya makaabot mo 28. Undang yung kaong baboy. Nga naman, wala na ikalambigitan diha ang mga mananap, mga hugaw karon ngawa na hinluig sa pananahon. Nakarampo ko tana, tisingan taraw. Kung imong iliteral na, kaya ka nimo. Kaya ka nimo na nga panindigan nga literal. Tisingan taraw literal, o di pa ka moangal. Tanang mananap nga hugaw, giluan na magkaha sa buhat Jes. Sa tuba, gikan sa buhat Jes, gikan sa bagong tugon, panahon sa mga apostolis, hangtod karong panahon na, wala na yung mananap nga hugaw. Ginluan na gud. Nga ano, di makamukaog American Prag. Nga di makamukaog toko, tabili, og taluto, og labod. Nga di makamukaon. Nga di makamukaon sa ulod sa mananap. Nga di makamukaog ilaga. Hinlo na magkana. Kana kung imong iliteral. Sa ato pa, kung imong iliteral, ang pananahon, pirti na mo mangaon og ilaga, baki, taluto, labod, toko, tabili. Mo na yung sudan. Kahilo naman ka anak. Kana mga ulod sa mga patayang lawas sa tao. Inyo na ng kanon na mga ulod, hinlo na. Pastilan paita. Wag yoy, sabot. Ngano di mo kasabot mga Katoliko bitaw? Sabot Jes, sako nang giingon, di mo kasabot anang pananahon tungod kay naara mo sa buhat Jes 13, 14, 15. Di mo kaabot, di mo basag 1 hangtod sa 28. Mo na di mo kasabot.
Si Pedro man gani nangita kahulugan. Usa may kahulugan sa mananap nga pagkaon nga hugaw ha? Una gisultian po sa ilang libros katoliko nga ang hugaw ni ay nga pagkaon nga giagda ni sa Dios, nagpasabot di ay nga si Pedro di magpanuko o magpanagana sa pagkabilin o pabisita sa balay ni Cornelio Romano. Kaklaro sa Biblia, so anong katilingban? Oh. Supak man inyo manipari kasulti. Nga mauni ang kahulugan sa pananaw ni Pedro. Katong giingon na Ginoo nga Pedro, pag kumaon ka, pakanon si Pedro sa hugaw mananap, ingon ang pare, mauni ang kahulugan. Nga dili siya magpanagana o magpanuko sa kabilin sa balay ni Cornelio nga Romano. Maalkansi mo og atong iliteral. Kaya kung miingon ka nga sa buhat, Jess, limpyo na ang tanang mananap nga mahugaw. Hantod karong panahon na, wala na mananap nga mahugaw. Kung maunang istorya, wa na problemang sudan na to. Nga naman, bisan pag di ka na maatog merkado, anak ka sa balay maglibot-libot, daghang pagkaon niya. Nga mahimong sudanon, kung limpyo naman ka, libot ka sa mong likod, na ilaga diha, na ibaki diha, na taluto diha, na ikamprak diha, na ilabod diha, na iok-ok diha. Wa na buli masud-an oy kun imong iliteral. Pero pangutana, nganong di magkamukaon ana? Nganong di magkamukaon ilaga? Tabili, taluto, toko, labod, ok-ok, nganong di magkamukaon ana nga hinlo namang kaha? Diba? Mauna nga sa ko nag-iingon. San Pedro nakita sa pananaon nangita og kahulugan, unsay kahulugan. Pero kamong gabasa, wa na'y kahulugan. Hab-hab ta mas ginawa. Balibad ganing giagda, unyang wa agdaha, mo ni kaon, pasti lang paita. Una, na di gid ka pasar saon. Bro Arman Perisilda umapas may pagtan-aw diha. Og sa uban pa igsuon nato nga mga higala, no? Ato pa suko na pod ang yawa karon. Suko na pod ang yawa karon kay alaliman ka na nga ang sugos yawa brad nga ipakaon man ng baboy. Ha? Unsaon pagprueba nako nga kanang mga taong nagwali nga ang baboy ipakaon na ahente na siyawa. Klaro. Ingon ang Ginoo ha. Ayaw pagkaon iba adan sa kahoy nga pag-ila sa maayog daotan, ayaw pagkaon na ng bunga anak kay kun mukaon ka matay ka. Usa ingon siya wa kaon mo kay di mo mamatay. Gibali. Usa ingon Dios ang baboy hugaw og dili ipakaon. Balihon man na siya wa. Ingon na pong yawa ang baboy hindo gipakaon na. Karon kung imo na sundugo na istorya, di iya kasyawa. Ahente kasyawa. Kaya ang imong giwali ang baliman. Ano problema may gala? Sige ra mag-angkon na kining among pondo, Katoliko, Roman, Katolik, tinukod ni Kristo. Unya ang gisultis Ginoo, pamalihon. Tinukod ba among Kristo? Ano inyo ang balihon ang sultis Ginoo? Niingon ang Ginoo nga ang baboy huga og dili pakaon. Nga nang inyong balihon nga ang baboy ipakaon at hinlo na. Pasti lampa ita. Kaigsunan. Layo ragis tinuod. Klim-klim ta nga maunay tinuod ng iglesia o niya ang mga sugos, Biblia, pambalihon. Ang gisultis Ginoo pangbalihon. Ay noon, klaro po na ang ipangbali lagi. Huh? Ipangbali. Napulo ka sugo nga ni. Gawas nga gibali, giilisan pa gani. O sa giingon sa ulo kasugo, santusa ang Sabado. Pulihan sa Roman Katolik, santusa ang Domingo. Impas na. Impas. Ingon na ang Ginoo, ayaw pagyukbo o maribolto. Ingon pong Roman Katolik, pagyukbo mo. Pasti lang paita. Magkaigsuunan, perting paita na. Sa kung saon to analisis, sa ako nag-iingon, di kapasar ang Roman Catholic sa doktrina palangdaan, dili nakapasar. Nga mo ingon nga tinuod ng iglesia. Di nakapasar, oy.
sa pagguba lang sa napulo kasugo nga ila giguba sa Roman Catholic ni samot nga dili kapasar. Sa pagtudo lang nga gibalina ang mga pulong sa Ginoo ni samot nga di kapasar. Unya napailang Biblia may galang kasulti nga si Kristo namatay tuig 30, misakas langit tuig 30, nabanhaw tuig 30. Unya ang ilang relihiyon gitukod kuno usa gitukod na 33 AD unsaon pagkatinuod. So igsuon murag ang ato surong live maundang ni kay grabing ulan kusog naman kaayo. Unya di ta magkasinabot o di ta kabati ani tarong kay ang ulan kusog na kaayo, no? So salamat lang sa tuigsuon nga mga viewers ha. Akong balikon may patan-aw pod ni Brother Lumpaya Wilson og siya ang mensahe pasidaan og matod gibali giputol pa gayod ang buhat Jis Rakuto. Mao na gibali giputol unya udi tiwasog basa. Mao na nga di man tiwasog basa ang ila pong hinubaran di pud katiwas. So igsoon mag-ambot ang pagtapos kaya ang uwan kusog naman kaayo balik ka anyang gabi ha. Inong Diyos ikaw sa mga langit salamat ning kagahapon ng amahan kung nagatabang ka na mong masabtan ng tanan pasalo kami sa mga sala amang isalik pinaagi lamang si bugtong anak ang mga luwas amin. Pero sa ngalan timbangan sa katulungan ako si Brother John de la Piña kaninyo yan pagbutyag sa kamatuoran to sa kaluwasan ang panapagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Nagkasalamat na yung hapon. God bless at bye-bye. Bersikulo lang walang personalan. Uha na kayo.